The views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. Yung solar and wind energy is very very high, no? Kaya hindi tayo dapat mangamba ito yung dapat asikasuhin ng DOE. Paano to mailalatag? Paano to i-roll out, no, para hindi na tayo maging dependent dito sa mga fossil fuel energy. Yes. And nung last Congress hearing, nabanggit ni Okay, mga kapare, welcome back to Power Talks by Pare, your go-to podcast for relevant conversations on energy, policy, and consumer rights. I'm Nick Soto Jr., your Chief Advocate Officer of PARE, or Partners for Affordable and Reliable Energy. Today, let's discuss about brownouts, renewable energy, nuclear power, the struggles of everyday consumers, and long-term solutions. Joining us is someone who has been at the front lines of climate justice and energy advocacy, Mr. Larry Pascua from the Philippine Movement for Climate Justice or PMCJ. Sir Larry, welcome to Power Talks. Yeah, magandang gabi, Nick, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong podcast at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Pare. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayun, magandang gabi. Larry, pag-usapan natin yung mga everyday struggles ng kababayan natin. I know PMCJ has done a lot of grassroots works, mga focus group discussions, community dialogues at saka mga forums. Ano po yung mga insights or kwento na lumalabas sa mga community engagement ninyo tungkol sa epekto ng brownout sa araw-araw na buhay ng ating mga kababayan? Alam mo naman yung mga ating electric consumers, no, mga konsumidor natin. Lagi silang nabibwisit dun sa mga distributing utility, no. Madalas sinisisi nila yung kanilang electric cooperative o yung tinatawag natin distributing utility, no. So iba nga halos nasanay na sila, no. In fact, sa Bicol, yung isa sa napaka tawag dito, masasabi natin hindi maganda ang serbisyo, no, at sa iba pang lugar sa Kabisayaan, Mindanao, lagi nilang sinasabi na parang yung serbisyo ng electric cooperative ay tawag dito, yung parang hinahanap-hanap nila kung magiging matagumpay pa, no, at masusolusyonan pa itong brownout. Kaya ito'y long-standing battle ng mga ating mamamayan, no, na magkaroon ng isang sustainable energy talaga, no. At same time, pagka wala namang brownout, iniisip ang lagi naman nilang pinagkukwentuhan yung presyo. Napakamahal na, inefficient pa. Kaya ganyan ang kanilang mga insight, no. At kaya lagi nilang nabibwisit sila sa mga distributing utility. But from now, ngayon, mas lumilinaw lalo na panahon ng init, no, or summertime, yung NGCP mismo naglalabas ng yung ating mga Genco, naglalabas sila ng mga anunsyo na yung kanilang supply numinipis din, no, at ito yung talagang naging dahilan din kung bakit yung mga electric cooperative sa ating mga probinsya, sa mga rural area natin, hindi nakakatanggap ng mas sustainableng serbisyo. Ito ngayon ito yung downsize, no, kasi yung kalakhan ng ating energy supply nandito sa mga mega cities. At pagka panahon ng tag-init, ang mas nasasakripisyo talaga yung mga nasa rural area. Mga nasa provinces, no, mostly electric cooperatives, no. So yung mostly apektado lahat. Ang brownout kasi hindi lang inconvenience yan. Lahat apektado, ospital,
ang mga residential natin, pati ang mga negosyante natin. Usually dun sa nakikita nyo, paano naapektuhan yung mga negosyante pag nagkaroon ng brownout? Naku, actually, sa mga experience ko ha, may mga nakausap ako, may mga franchise na mga food chain, no? Mhm. Dito, no, sa Luzon area. May mga ano sila, estimate sila, halimbawa, no, nung nakaraang taon, yung panahon ng summertime, mga halos mga buwan ng Abril din yon, no? Yung mga nasirang appliances nila, maabot ng ano half a million eh, no? Mhm. During at that period lang, no, yung kasagsagan ng mga brownout. At yun malaking ano yun, malaking bagay yan. At sa totoo lang, Nick, marami ng ano may pag-aaral yung Philippine Institute for Development Study, no? Sinasabi niya ang lugi talaga rito hindi lang yung mga negosyante, maging ang serbisyo ng ating gobyerno. Yes, yes. Kasi sa mga outages, no, in one outages alone, has a cumulative 10 billion impact, no, sa ating economy and public service. Kaya ganyan ka dapat nating seryosohin yung mga brownout na yan. At no excuse yan, no? Kasi it drags yung service ng gobyerno, and it drags also yung ating local economy development. Kaya kung magpapatuloy ito, talagang yung chances for ating growth, no, ay malayong malayo. Hindi ito mangyayari sa ating Oo. panahon. Mm. Meron naman tayong mga regulators, di ba? They are the regulators kung saan sila yung nagpapatupad ng mga batas at para makita na etong sana ating mga electric cooperatives, ang mga distribution utilities ay nasa maayos. Kung sakaling i-rate mo ang ating regulators, nag-start tayo kay DOE from 1 to 10, 10 being the highest. Anong rate mo kay DOE? Ah, Ako, alam mo, ano ako, hindi to bias, no? Pero based dun sa mga tinatakbo na mga policy pronouncement nila, no? Patuloy silang nagiging dependent sa mga fossil fuel, eh. Na ito naman yung nagiging cost talaga kung bakit yung services, no, ng mga Genco during summertime ay bumabagsak kasi napakainit nung kanilang yung panggatong nila, no, na ginagamit o yung mga tinatawag nilang fossil fuel. Pagdating ng ng summertime natin, nagba-bog eh. Kaya maraming mga Genco na talagang nawawalan ng serbisyo. Kaya ako nababanggit 'yon, no? Kasi for the longest time, yung policy drive, no, ng ating DOE dun sa renewable energy napakabagal, no? At Mhm. minsan may panahon pa na sinasabi nila na hindi effective 'to. Kaya dito mo makikita yung DOE hindi neutral, eh, no? May pinapaboran siya, at yung mga fossil fuel based energy, ito yung mga malalaking kumpanya na, or tawagin na natin, nagmonomonopolyo ng ating industriya. At dun Mhm. sila nagsa-side, no? Kaya kung ako, mas bibigyan ko sila ng 3 ng ang rate, no? For DOE. Tapos kung yung National Electric Administration naman, since yung kanyang mandate ay very clear na dapat ay nagkaroon ng 100%, no, yung at ma-electrify ang buong bansa, no, yung mga kanayunan natin. Since from kanyang inceptions until now, ang dami Hindi pa pa rin walang ilaw, 'no? Ang tama. dami pa rin hindi connected. So, 1969 nung tinayo sila, 2025 na ngayon. Anong kalokohan 'to, 'di ba? Ako Mhm. ako bigyan ko sila ng 1 kasi hindi nila nagagawa yung mandate nila, eh. Sa latest report, meron pang 5 million na household ang hindi connected or hindi pa na-electrify. So, Mhm. ang paliwanag naman diyan, dahil yung mga grid hindi umaabot na raw dun sa kanilang mga lugar. Eh, the more na dapat gumamit ng mga renewable, kasi kung ganun palang dahilan, 'di ba, bakit kailangan natin na ipagpatuloy yung ganong sakripisyo ng mga mamamayan, meron naman technology na kaya silang bigyan ng ilaw, 'no? At Yes, siyempre, lalo na yung oo. mga nasa grid, no?
mga Yeah, off-grid ayun pa sa areas. mga island, 'no, marami mga island Maganda natin pag na magkaroon sila ng oo, 'di ba? Tapos yung ERC natin siguro ano 'to, ito may mga panahon na may may klarong posisyon, 'no? Pero yung mga latest, siguro matapos na ma-suspend si Commissioner De Malanta, parang ngayon parang bumibigay na dito sa mga, tawag dito, sa mga energy player, 'no? Halimbawa yung issue ng, Meralco na dapat yung 19 billion lang yung nire-refund, dapat, may 100 billion na dapat i-refund, 'di ba? Tapos Oo. nung inire-refund parang, ginamit 24 months ang, refund, 'no, napakatagal. Tapos nitong ano, hindi pa wala pang isang linggo in-announce na yung price increase, 'no, Price power increase. rates increase. Kaya ano, laban bawi, parang walang ire-refund. Kaya parang tingin namin, hindi rin, supisyente yung ating, energy Yeah. regulatory kasi, dapat nga sa mga ganitong pagkakataon binibigyan niya ng, tawag dito, mas malaking, platform, 'no, or yung mga, electric, consumers na magsalita dito. Kasi dito dapat sila pumapanig, hindi dun sa kasi yan naman ang mandate nila, 'di ba, na protektahan ng mga consumers. Pero, maraming mga, tawag dito, policy na hindi pa natatapos kasi halimbawa, ano na ba, nakailang, anong tawag nito, yung, rate reset na ba, parang hindi na yung rate reset yung, Nick, yung kailangan muling reviewin yung mga power rates, 'no? Yes, At, yes. hindi na-re-review until now. So kaya meron tayong mga tinatawag na refund kasi yung mandate ng ERC hindi niya na rin natutupad, 'no, kaya't yung mga ganitong, sitwasyon nalalagay talaga sa mas vulnerable yung mga electric consumers na nalulugi, 'no, o talo dito sa process na 'to. At yung mga agency na DOE, NEA at, ERC, they should stand with the people, 'no, they should stand with our planet kasi mayroong kinalaman din yung enerhiyang ginagamit natin sa patuloy na pag-init ng ating planeta at dapat Agree. nandun, malinaw na 'to dapat sa kanila. Oo. Nabanggit mo yung Meralco na yun, no? The issue ng Meralco aside from dyan sa overcharging nila at yung refund nga, pautay-utay nilang binabalik. Sana ibalik na lang nila na minsanan para maramdaman ng mga consumers. And sa ating mga tagapanood, the reason po nagkaroon tayo ng refund ay dahil po na-overcharge tayo. Akala kasi ng mga iba na consumers, natutuwa sila na merong refund. Hindi po siya nakakatuwa kasi kung paulit-ulit na tayong nagkakaroon ng refund, ibig sabihin mali yung planning ni Meralco, mali yung Yeah. forecast ni Meralco, no, nasobrahan ang singil sa atin kaya kailangan nilang magbalik. Ngayon, Larry, last 2 days ago nagkaroon ng hearing, ng press con si DOE at nabanggit nga ni ASEC Mario Marasigan na yung PSA ni Meralco at saka ni Excellent Energy Resource Incorporated o EERI, no, na-delay daw na dapat yung under the PSA nila nung December pa lang dapat they should have been producing power at full capacity. But then hanggang ngayon hindi pa rin daw nag-start. So dapat by August sana magsusupply na si EERI or Excellent Energy Resource Incorporated ng power kay Meralco this August 2025. Ngayon, sabi ni ASEC Marasigan, dahil daw delayed ang implementation ng PSA, ito daw ay makakaapekto sa WESM prices na mapipilitan si Meralco ngayon dahil wala siyang supply so kukuha sa WESM which is mas mahal, kawawa na naman ng mga consumers. Tinatanong ng mga consumers natin na bakit ganito si Meralco, paulit-ulit na lang na merong mga PSA, may mga kontrata na hindi nasusunod, overcharging, and all of these issues ni Meralco, na-awardan pa sila ng 25 years na na-renew yung contract nila. So anong insight mo dito? Is this
Coincidence lang ba or talagang eto na yung ginagawa talaga ni Meralco? Actually, yun ang isa sa, kumbaga, sasabi nating na mas yung ating government favorable talaga siya dito sa mga kumpanyang ito, no? At dahil din kasi nga binibigyan sila ng franchise, sole franchise, no? Walang wala nang competition, no? Walang tawag dito, walang check and balance, no? Kaya they can do what they want. They can run pre in scratch. Kaya kahit anong gawin nila, hindi naman nila pupuwede agad-agad ipatigil dahil nga walang kakayanan ng gobyerno natin na patakbuhin yung energy sector na o distributing utility na 'to, 'no? Kaya dapat dito titignan na ng ating pamahalaan na papaano ba 'to matitigil. Kasi kung hahayaan lang ito sa mga dambuhalang kumpanyang ito ay hindi talaga yung serbisyo talaga, 'no, hindi magiging favorable sa mga consumer. So siguro ang isa dapat na tignan na ng ating pamahalaan ay how the distributing utility, no, yung mga franchise na 'to, bagamat katatapos lang yung approval nito, eh, dapat mas paliitin na yung mga years of yung Yung contract franchise nila. At the years, no? same time ay maglagay na rin ng competitor, 'no, para na sa gano'n ay meron na 'tong may mababalanse na. Cut daw siguro yung government intervention. Anong ibig ko sabihin dito ah, yung government intervention. So siguro kailangan na rin ng yung gobyerno natin mas maging strikto, 'no? Kasi yun nga dahil nagagawa nilang hindi naman na nape-penalize, 'no, kahit na may mga malinaw na mga tawag dito, mga violations, hindi nape-penalize. Kaya yun ito ngayon dito ngayon magsa-suffer ngayon na naman yung tao. Kaya asahan natin na tataas pa ng tataas yung presyo dahil sa ganitong skema o process nila, 'no. Dagdag pa natin hindi lang mangyayari dahil na-delay, 'no, pero ang isa sa aabangan pa natin yung patuloy na pagtaas kasi yung binabanggit nating planta, ang sinusupply dito ay liquefied natural gas, 'no, Yes, at yes, yung presyo nito ay mas mahal, 'no. Mas mahal kasi mula dun sa source, tina-travel pa 'to, dinadala pa dito tapos yung presyo nito, yung sa world market price, 'no? Hindi ito yung source na dati sa Malampaya na sinasabi nilang mas mura, 'no? Ito ay mas mahal pa rin sa coal. mhm. Kaya, ipapatong lang rin sa konsumidor yung mga, dagdag presyo na 'to. Kaya 'yan yung aasahan natin ngayon. Yun, nakakalungkot nga, no, at kawawa naman tayong mga consumers na bayad ng bayad. Nabanggit mo nga, wala tayong choice kung hindi magbayad kasi wala namang competitor. So kung hindi tayo magbabayad ng bill, wala tayong kuryente. At napakahalaga ng kuryente para sa atin sa bahay, no, para sa ating productivity at lalong-lalo na sa mga merong pasyente dun sa kanilang bahay, no. Very important ang kuryente. So I hope nga na yung government natin will find a way to provide solutions for this problem. Ngayon, eto na malapit ng eleksyon, no. Ano bang mangyayari kung sakaling nagkaroon ng brownout sa eleksyon? No? How does brownout or power outages affect yung ating election kung sakali man magkaroon? Naku, malaking problema 'yan, 'no? Ah, eh, Power or energy dependent yung ating sistema ng botohan, Mhm. 'no? Mula sa pagpasok mo pa lang dun sa polling precinct kailangan may electric fan kasi napakainit ng mga Mhm. ating kailangan yung machine ay gumagana pag ay pinasok na natin yung ating balota, lalong-lalo na 'pag pinadala mo na yung
tawag dun, yung account, no, yung bilang That's ng correct. mga boto That's ng correct. transmit mo na. Very energy dependent yan. At kung wala yan, ay again, sino bang magsasakripisyo diyan? Hindi yung mga kandidato, yung mga botante, yung mamamayan na naman, no? At siyempre, malaking bagay yung ano, yung baga yung credibility ng eleksyon. Dito rin nakasalalay yan. No? Kaya kailangan din talaga paano ba titiyakin yan? Yan ang dapat isa sa lulutasin ng DOE. Kahit nagsabi naman sila na walang brownout, pero sa ibang mga rural area nagaganap 'yan, no? Nagaganap 'yan, na at dito na nagsisimula yung dayaan at humahantong pa sa mga patayan ng mga kandidato, no? Pero kaya dapat gano'n gano'n din talaga yung ating pagbabantay, no? At pagpupursige na siguraduhin 'to ng DOE, no? Siguraduhin 'to ng NIA, no? Na hindi mangyayari yung pagkawalan ng kuryente sa panahon ng halalan. Minsan kasi hindi na nababalita kasi nangyayari karamihan ng mga brownout pagka-eleksyon nangyayari ay mga sa probinsya, sa provinces, no? Yeah. Hindi siya sa main metros na nabanggit mo. Kung ito nangyari Tama. sa NCR, malamang sa malamang naka-front news na yan, no? Naka-mainstream media na yan. Pero kung Oo, nangyari lang yan sa barangay, nangyari sa probinsya, minsan hindi na natin nalalaman na nagkaroon pala ng brownout. At sana nga na nabanggit naman ni DOE na confident daw sila na walang brownout during election. So we're hoping na totoo nga yung sinasabi nila. No? sana nga pagka nagka-brownout, Nick, bawiin yung mga kanilang yung mga franchise nila at saka yung yung contract ng para masampulan, no? Sampulan Kasi o kung walang ganun strict na tawag dito, pagpe-penalize sa kanila, hindi yan In o fact, sa hindi dami ng violation nila, mga health mm, health and air pollutions, hindi sila natitinag. kaya nga eh. Ay yung sinasabi ko, ang problema siguro natin, ang dami namang magagandang batas. Pero ang kailangan talaga natin is yung strict implementation of the law. At saka ang kailangan natin is may accountability. Minsan kasi pag nagka-brownout, nahanap naman kung sinong may sala o sinong accountable, nagsusorry na lang sila and then nag-move on na, no? Pero tama yung sabi mo, sana masampulan kasi kung yung electric cooperative na yan ay paulit-ulit naman na problemado ang supply doon o hindi talaga nila kayang i-manage, dapat na sigurong tanggalin yung kanilang prangkisa at ibigay sa iba, no? Ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin, Larry, ang renewable energy. Alam ko ang PMCJ, no, has been advocating renewable energy, no? Hindi lang as a climate strategy, pero bilang isang justice issue. Paano ba to, Larry? Can you explain further para sa ating mga manonood kung ano yung ginagawa ng PMCJ regarding dun sa advocacy nyo on renewable energy? Yeah, no. Nick, ang renewable energy is hindi lang siya alternative, but it's a solution for uh, yung increasing global temperature, no? At itong patuloy na pag-init na to ay ang main or driver ng nito ay yung burning fossil fuel, no? Ang ibig sabihin nito, ito yung ginagamit natin ngayon sa ating enerhiya, no? At kaya the more we use or the more na patuloy tayong maging dependent dito sa mga fossil fuel to, asahan natin yung mas matinding impact, no? Kaya yung pagtutulak natin ng renewable energy, hindi lang as a new form ng technology or energy system, but is also the solutions that we need, no, para ma-reduce at ma-reduce natin yung pag-init at the same time ay bumalik muli sa normal yung ating yung temperatura ng ating planeta. Oh.
May mga ibang issues na nagbabanggit sila na bakit tayo mga Pilipino o bakit ang Pilipinas kailangan magsulong ng RE o dapat bawasan natin ang ating carbon footprint samantalang yung mga leading countries o yung mga mas malalaking country hindi pa naman nila nagagawa na 100% RE sila or 0% carbon emission. Yeah. Actually, tama ka, no? Dapat din talaga natin magtulak tayo na yung mga mas mayayaman na bansa ay manguna din, no? Pero sa atin sa Pilipinas, may unique na kumbaga sitwasyon, no? Tayo, mababa nga yung ating carbon footprints, pero tayo may matinding impact, no? Mula Ondoy, Yolanda, at ito mga parade of storm, no? Ah, para sa atin survival ano to survival uh, it's a survival for our country, no, for survival ng mga Pilipino natin. Kaya the more na dapat yung pagbabawas natin mas kailangan din pangunahan natin, otherwise mas maraming malalagay sa peligro. Kaya hindi lang dahil sa mababa yung ating emission, kundi we would like na yung bansa natin ay mag-lead talaga rin, no? Leading the global community na mag-reduce tayo lahat, no? Mag-reduce tayo at kaming tayong mahirap na bansa, no? Tayong Pilipinas na kahit mababa yung ating emission, pero tayo yung may pinakamalaking dahilan dahil buhat kamatayan nito ng mamamayan. No? Yes. And paano nga ba makakatulong itong renewable energy natin o yung RE sa pagsugpo ng o solusyon para dito sa brownout na nagiging problema natin dito sa bansa? Ah, Nick, yung pag-aaral ng DOE mismo, meron daw 860,000 megawatt capacity, no? Yung buong potential, no, ng renewable energy. Mula yan sa solar, sa wind, sa Tama sir. hydro, at sa mga tinatawag natin ocean energy, no? Malaki, malaki yung potential. Ang kasalukuyang ginagamit lang natin, no, sa bansa ay nasa 21 to 24,000. Yung power energy plan sa projection nila by year 2050, aabot lang tayo sa mga around 40,000 megawatt, no? So, kumbaga, pag tinignan mo, yung power energy plan na yan, ang malaki pang idadagdag nila dyan ay yung mga fossil fuel energy. Yung renewable energy natin, bagamat lalaki, hindi pa rin unutilized pa rin yung buong renewable energy potential natin, no? Kaya kaya natin kaya gusto natin sabihin na kung nandito ang potential, bakit hindi natin 'to pagyamanin? Bakit hindi natin 'to i-priority, no? At at mas massive yung expansion dapat, no, ng renewable energy kasi nandiyan na nakikita na ng DOE. Ang kanilang sinasabi, hindi daw 24/7 ang mga renewable energy. So, ibig sabihin niyan, kung ikukumpara sa mga fossil-based energy, yun daw ay mga 24/7 o tawag nila pang base load, no? Pero may hindi ba yun kayang tugunan talaga ng renewable energy? Anong saysay ng mga battery storage, no? Na na rin, dumadami na rin yung mga project na yan. So dapat ganun natin no, doon natin titingnan yung mga battery storage combined with the mga tawag nila intermittent or yung mga tinatawag nila yung mga variable energy o itong mga renewable energy. Pag lahat yung kinombine natin, we can create yung 24/7 renewable energy sa bansa natin. Kaya natin maglatag noon, no? At Oo. hindi imposible na maging 100% tayo. Lalo na nandito tayo sa yung ating position yung solar and wind energy is very very high, no? Kaya hindi tayo dapat mangamba at
At ito yung dapat asikasuhin ng DOE. Paano ito mailalatag? Paano to iro-roll out, no, para hindi na tayo maging dependent dito sa mga fossil fuel energy na to. Yes. Nung last Congress hearing, nabanggit ni um, Sec Sharon Garin of DOE, marami daw stranded power in Mindanao na mga RE na dahil sa mga delayed projects ni NGCP. So sayang yung mga RE na to. Sayang yung mga renewable energy na pwede sanang makatulong sa supply dito sa Luzon. So paano yung mga to? So anong ginagawa ni PMCJ para mas mapabilis sana yung paggawa ng mga NGCP projects? Do you collaborate with them, call them out? Paano yun? Actually, laging ang ating ano diyan na framework diyan yung kalampagin yung ating mga policy maker no. Yung Mhm. NGCP, yung kanilang mga delay, matagal na hindi lang naman dito sa Mindanao yan sa buong Pilipinas may mga delay. Oh. Actually, sinasabi na nga nila na mga more than 10 years yung mga delay na no. Pero ayan, hindi rin yan na binibigyan na nape-penalize no. Pero ang dapat tignan natin 'no, ano ba yung mga stranded na sinasabi nila. Pero 'pag halimbawa kung sa Mindanao malinaw na ang stranded na problem diyan yung rehabilitation nung Agus Pulangi 'no, yung dam diyan, yung kanilang hydro dam 'no, na ang capacity ay umaabot ng mga 6,000 megawatt yung mga combined capacity niyan 'no. So, pero ano naman ang pinabibilis? So, mabilis na dumadami na source of energy diyan, yung coal project 'no, diyan sa Mindanao. Kaya dito Mhm. makikita bakit gano'n 'no, yung coal napakabilis ng kanilang implementation. Dito sa mga rehabilitation ng mga renewable energies, hindi nakokonekta, hindi napa-prioritize. Kaya ah this has something to do with yung government niya, mandate niya 'no. So kung hindi naman talaga pine-penalize 'yan, sabi ko kanina, they can run as scratch free 'no. Mhm. Kaya dito dapat maging maging strikto ang gobyerno. At yung NGCP na major component ng energy industry natin na it's a high time na bawiin ng gobyerno at patakbuhin ng gobyerno 'no. Kasi kung kung ito'y korporasyon 'no, at sa mga nangyayari hindi papaano, hindi hindi na nga alam ng gobyerno kung anong nangyayari diyan, 'no. Hindi napapatawag yung board, hindi hindi nga humaharap sa Senate hearing minsan, 'di ba? Yung mga ano lang Oh, nila, mga tauhan lang nila. dalo So, nila. 'di lalong 'di kung gano'n, kung hindi na nirerespeto gobyerno natin, ano pang saysay niyan, 'di ba? Bawiin ng gobyerno yung kanyang binigay na franchise diyan at muli patakbuhin na ng gobyerno. At ito na ngayon yung ito yung direksyon sa buong mundo, ano? Kung si Trump nagiging anong tawag dun, protectionism, 'no? Pinoprotektahan na yung kanilang mga ekonomiya, it's a high time sa Pilipinas, protektahan din natin ang ating ekonomiya at unahin natin ang ating ekonomiya. Otherwise, hindi tayo yung ating development ay very, very slow. Yeah. At nakakalungkot kasi marami sanang investors na gustong pumatok sa Pilipinas. Pero dahil nga unreliable yung ating energy sector, masyadong maraming brownout. So, ito yung mga ibang dahilan ng mga investors kung bakit nagkakaroon sila ng dalawang isip. Nagdadalawang isip sila na pumasok at mag-invest. So, sayang Yeah. naman sa protektahan na rin natin ang Pilipinas at ang mga Pilipino. No? Ngayon, Siguro may mm, dagdag pa ako, Nick, no? Maganda rin na yung kasi ang gobyerno pagka pinapasok niya pribado, pribado na magpapatakbo, no? Pero maganda rin tignan na natin ano ba magandang business model kasi
for the longest time yung ating industriya na mula doon sa pagiging state-owned, ibinenta natin, no? Ngayon, it's a high time na gawin, ano na ba yung pinakamagandang business model ngayon to make Aha. it more effective, no? Kasi doon naman tayo nagmumula eh. So, nandiyan yung may model tayo na PPP kung tawagin natin, na public-private partnership. Pero yung private partnership na yan, nauuwi talaga yan sa korporasyon lang ang nagpapatakbo. Yung public ay binibigyan lang natin sila ng kumbaga pinapacilitate lang ng gobyerno, no? Yung kanilang business. Pero ngayon dapat malinaw na yung public talaga ay may papel, no? Public private partnership kasi dapat mas maraming mga kumbaga yung Role. modelong ito, no, na mayroon equity yung gobyerno, may equity yung local government, may equity yung mga electric cooperative, may equity yung mga stakeholder, may equity yung pribado. So on that sense, male-level natin yung playing field eh. Yung accountability Mhm. mas magiging kumbaga mas magiging transparent yung mga process na yan, no? At yung profit, yung benefits niyan ay ah, will ah, will make an impact, no? Hindi lang para sa korporasyon, pati sa ating local economy, no? Yes. And nakakalungkot na kasi ang NGCP, sila ang grid managers, no, to ensure the reliability of the grid. And then wala silang kalaban. In the energy sector, it's only the NGCP ang monopoly talaga, you know. So Yeah. I agree, Larry, na siguro it's high time to review kung kaya pa ba ni NGCP, or it's high time to review if dapat nga bang bawiin ni government, or dapat nga ba papasukin na lang ang ibang players din, na magkaroon Mm. tayo ulit ng bidding for the transmission para may bago tayong grid manager. But anyway, that will be for another topic. Ngayon, pag-usapan naman natin, Larry, yung tinatanong, no, may yung nag-message sa atin, ready ba ang Pilipinas para sa nuclear energy? Yeah. Marami nga ano parang akala nila ito na naman ang solution eh, no? Pero Ah, yung pinag-uusapan natin nuclear energy ngayon, Nick, dito na kanilang pinopromote kung tawagin nila yung small modular reactor, no? reactor, Ito yung SMR. technology ano nila. Hindi ito katulad nung Bataan Nuclear Power Plant na or yung mga Chernobyl na malalaki, no? Ah, kaya kumbaga doon sa mga technology ito sa ibang bansa medyo napakita na nila na parang kayang gumana, no? At yung integration nito sa energy ah, mix natin, no, o energy mix nila ay nagagawa, no? Ah, may mga iba't iba pang requirements kasi 'yon, no? Ngayon dito sa small modular reactor, Nick, sa totoo lang wala pang bansa na nagpapatupad nito. Wala pang ano 'no, wala pa 'to experience, 'no? At kaya kung itong technology yung ating gustong i-promote, ay definitely talagang mas lalo tayong magwo-worry, 'no? Kasi kung yung usapin nga ng waste dito hindi pa natin kayang i-handle, no? So, Yes. yeah, how much more yung ganitong tipo ng technology pagka ito'y ipinasok na sa atin, 'no, ay papaano yung kahandaan nito yung bansa natin. Kaya worry tayo kung ito yung itutulak. At pangalawa, ah, yung yung binabanggit nating renewable energy kanina is very kaya sinasabi natin pabilisin natin, 'no?
Kasi alam natin na tataas pa mga energy requirements natin, no? Ah, at kung mabagal tayo, itong mga technology ito na gusto nilang i-promote dito, hindi naman ito magmumura eh. Mas mahal din 'to eh, no? May dapat ang criteria natin, ano ba talagang magpapamura sa kuryente rin, no? Ano yung talagang mas malinis? Yung nuclear energy is also an expensive energy, hindi ito mura, no? Tapos pangalawa, it's very ano eh, highly regulated itong nuclear energy. So napakahirap bumili niyan, no, ng mga kumbaga ng source or ang tawag dito yung mga kakailanganin mong raw material, yung uranium, no? Hindi yan ano. Bakit ba natin yan kailangan dito, no? Kaya yun. Tapos pangalawa, hindi rin to marumi din to, no? Bagamat wala tong CO2, no? Yan kasi yung ano nila eh, pero marumi to, no? Kasi meron tong radiation, may waste radiation to eh, at hindi nawawala yung kahit in 100 years na ibaon mo to, meron pa rin siyang ini-emit na toxic, no? Kaya hindi ito, tawag namin dito ay isang false solution. Kaya hindi tayo dapat pumasok dito sa nuclear energy na to, no? Mhm. For pare naman yung sa amin, because kulang nga tayo ng supply, we welcome all technology. But the problem with nuclear technology, wala pa tayong mga batas eh. We don't have enough laws to protect consumers kung sakali man magkaroon ng problema. Hindi handa ang Pilipinas sapagkat wala rin naman technician na marunong magpatakbo ng nuclear power plants or mag-operate ng ating mga SMRs. So, for now, kung pag-usapan natin is now, currently, at 2025, hindi pa tayo handa. But I know marami ng batas na sinambit si Congressman Cuangco for second reading, the others for third reading. And let's see kung paano nga ba na makikita nila o ano nga ba yung mga ibang batas to protect consumers. But I do agree with you, Larry, na sana mas pabilisin pa yung ating pag-promote ng ating RE. Naglabas sila ng mandate that our electric cooperatives should at least contract 20% ng kanilang energy mix sa RE. Ang question is, lahat nga ba ng electric cooperative ay nakapag-contract na ng RE at their 20%? No? Tama ba, Nick? Wala yatang ganun, no? Pero check natin na. Pero ang alam ko, yung 20% ay yung gas requirement, no? Yung mga liquefied natural gas. Kasi yan yung ano eh, yung tinatawag parang ano yan eh, market capture, no? Yung Hindi. mga kasi Meron paparamihan. kasi Pero ano, yung ano, yung binabanggit mo na at at least may 10% sa kanilang RPS, so yung renewable portfolio yes, renewable standard. portfolio. Oh, Sa kanilang 10% energy lang. mix, Oh, dapat mm, nag-contract rin sila ng RE nila. oh, Pero 10%. sometimes hindi lahat ng ating electric cooperatives ay nakapag-contract ng RE. Minsan, wala silang RE sa kanilang portfolio. Yun. Kaya kailangan nga ano, mukhang kailangan din itulak 'yon, no? At least kasi kung may 10% tapos tapos pwede sila magtayo rin ng embedded nila, ibig sabihin sarili nila na Yeah. renewable energy, that will help, no? Pero maganda nga sana magkaroon ng ang mga konsumidor itulak nila sa kanilang electric cooperative na magkaroon ng roadmap kung Mm. paano magkakaroon ng 100% renewable, no? Yeah. Dapat may ganong push, no? At kaya rin ang PMCJ pino-push niya sa mga provincial level na magtulak ng mga ganitong advokasya. Kasi dito magtutulong-tulong yung mga local government, provincial government, at yung mga electric cooperative na problematic din. In fact, yung isa sa ating experience nga sa Albay ay yung electric cooperative doon ay problematic, no? At very prone na ma-privatize na. So sino ba magbibigay ng ano diyan ng tawag dito ng
pagpapahalaga, kundi yung mga electric consumer din. Kasi sa kanila naman talaga yun, sila talagang may-ari, no? So kailangan lang natin ireporma at magkaroon talaga ng partisipasyon yung mga konsumidor. Kasi for the longest time naman ay pangalan lang yung cooperative hindi practice, di ba? Pero ako naman, no, PMCG naman, mas okay na yan kaysa yung pribado, kaysa Meralco, ano ba? O ano pa man, 'di ba? Kasi yan na yung malapit-lapit sa katotohanan na gusto natin na run by the people, no? Run by the consumers, no? At kung mayroon silang malaking papel diyan, ah, at yung practice, no, yung diwa ng electric cooperative or cooperative ay masasabuhay diyan. We ano ah, yung potential na magbigay ng serbisyo at magbigay din ng yung contribution niya do sa economy ng mga probinsya ay is very very high, no? Yes, and yun nga no na sana ang mga ating mga consumers din ay maging active sila no sa kanilang role as an MCO or member consumer owners. No, at hindi lang sana sila pumupunta sa AGMA para sa raffle, pero sana pumupunta rin sila sa meeting no para makialam din sa mga issues. Ngayon ito naman, ano nga ba ang energy justice? How can you define energy justice? At para sa PMCJ, ano ba ang energy justice? Actually, Nick, yung energy justice, it's also refer yung what type of system, no, na gusto natin ma-in-place, no. Sa ngayon, ang ating energy sector ay highly privatized, no, highly monopolized, and profit-driven yung pagpapatakbo, no. Kaya dahil profit-driven 'to, hindi nito binibigyan ng konsiderasyon yung kondisyon o yung epekto ng paggamit ng mga fossil fuel sa ating planeta, no. Hindi rin ito binibigyan konsiderasyon kung may impact ba yung patuloy ng pagtaas ng presyo sa mga consumer kasi mas nakatingin lang sila sa profit, no. Tapos kahit na alam nila na hindi na nakakatulong yung kanilang operasyon sa ekonomiya, no, yung ekonomiya natin, no, yung industriya, hindi na gano'n yan, kumbaga dapat hand in hand yun, di ba? Hindi na rin siya gano'n, no? Kaya malaking bagay 'pag nagbabanggit tayo ng climate justice or energy justice, ang gusto natin dito yung democratizations, no? Yung democratizations na nagbibigay ng priority sa ating mga konsumidor, no? Sa ating ekonomiya, no? Sa ating yung kapakanan ng welfare ng tao at the same time yung matitiyak yung serbisyo, no? Kaya ang pinapaliwanag natin yung democratizations ay will also develop yung highly organized, no, na yung relations ng ating local government, ng electric cooperative, ng mga consumers, yung participation nila in planning, no, in decision making para yung welfare ng ating mamamayan ay will be protected, no. Yan yung gusto natin. At the same time, gusto rin natin na ito yung sasagot do sa yung paano tayo magta-transition, no, into fossil-based dependent energy into 100% renewable energy, no. So ganun yung ating framework, no, on how we advocate yung energy justice or yung tinatawag natin ano. May Kung may sa isang bahagi din pala yun, Nick, na yung equitability, no. Yung ibig sabihin nun dapat kasi yung isang aspect ng privatization highly centralized, no. Nandun sa mga boss yung profit, no. Yung equitability, ibig sabihin nito yung operation nito, yung profit nito na ano tawag dito, will be shared, no,
will be shared, no? Hindi siya nasa isang pamilya lang or korporasyon lang, kundi will be shared and will yung mag-aahon talaga doon sa buhay ng mga ano. Hindi siya Okay. parang lagi lang tayo nagbabayad at hindi na yung mga binabayad natin ay walang balik, no? Walang nasa diwa ng cooperative yun eh. Dapat yung pagtatangkilik natin sa ating o pagpapatronage natin sa ating kooperatiba may balik do sa ating ano sa ating hindi lang sa serbisyo maging yung ano to yung kinita no may balik sa mga konsumidor. Ah. So, sa tingin mo ba with the current situation ngayon ng Pilipinas and with the regulators na nirate mo kanina ng 3 and 1, do you think are we ready? Is the Philippines ready for 100% RE? Kailangan natin ng ano Nick ng ano ma-overall no mula do sa batas Mhm. nito no. Pero yung sa tingin ko hindi usapin ng ready no. Ready tayo no. Ready tayo. Ang problem ay nasa ating ano na yung dominance ng mga oligarch at yung kanilang mga lapdog no na nandiyan sa Congress na nagme-maintain ng ganitong sistema. So may election tayo ngayon no dapat kilalanin natin kung sino-sino to no. At ito yung ating ano yung talaga naman yung pagbabago ng lipunan. Meron ding aspeto sa talaga sa politics. So, kaya kailangan din talaga may magcha-champion at sa ngayon iilan lang 'yan no na nagsasalita sa ganyang sistema. Pero we know na ngayon sa tinatakbo ng kampanya, yung halos pagpipilian mo nga sabi ng mga karamihan yung kasamaan at kadiliman, no? Parang wala kang pagpipilian. At may mga Wala ka progressive group na scan. tumatakbo. Oo, Mm. may mga progressive at yun yung tangkilikin nila, no? Ah. So ayun, ang dami pa nating sana pag-uusapan pero ano ang yung payo sa ating mga consumers? No. From Larry Pasqua, Philippine Movement to Climate Justice. Paano naman yung ating mga nanonood dito na sila simpleng tao lang, sa bahay lang sila, ano ang pwede nilang maitulong para sa ating energy justice or climate justice? Well, yung mga traditional na ano na maging ugaliin na mag-conserve ng mga energy 'no, pero yun po, mga traditional 'no. Pero po, kung yung may kakayanan, mag-set up na ng mga renewable energy sa kanilang mga bahay 'no. Yung iba naman ay mag-organisa 'no, kung sa komunidad, mag-organisa at magsama-sama at magbuo ng grupo at magtayo rin ng mga renewable energy sa kanilang mga komunidad 'no. Pero higit sa lahat siyempre ano, yung magtulak ng mga pulisiya 'no. Kung kausapin yung barangay na magbuo ng mga renewable energy plan, yung local government na mina-mandate din ng ating na magtayo ng local energy board no, at gumawa ng local energy plan at that will make help 'no. Pero yung mga patuloy na pagtataas, yung mga inefficient services, labanan natin 'yan 'no, kasi hindi 'yan that is contrary to our interest 'no. That is really an interest of the corporation sa mga profit-oriented groups 'no. Tapos also mag-demand tayo na ang sinusupply sa ating mga bahay dapat ay renewable energy. Pagka ang power supply nila ay galing sa fossil fuel, 'wag tayong pumayag 'no. Mag-ano tayo, mag-demand tayo at sulatan yung kanilang yung kanilang kumpanya na it's high time 'no, lalo-lalo na dun sa mga vulnerable community na madalas binabaha, nilulubog 'no, at tawag dun, natatabunan ng mga landslide. Mag-demand tayo kasi this is sabi ko nga kanina,
For us, yung climate change is life and death sa Pilipinas. Kaya pagamat maliit yung ating emission, malaki naman ang ating risko, no? At yung ating buhay ang nakataya rito. Ayun, maraming salamat, Larry. No, ang dami pa nating pag-uusapan. Hopefully we could have you next time again dito sa Power Talks by Pare. No, thank you so much, Larry Pascua, and Thank to you. the Philippine Movement for Climate Justice for your bold voice and tireless work in pushing for a better, a more equitable energy future at para nga sa ating climate justice and energy justice. Mga kapare, let's keep asking questions. Let's keep demanding better because energy isn't just about electricity, it's about our dignity, it's about our safety, access, and fairness for all. Till next time, mga kapare, I'll see you on the next episode. Salamat.